tinuturuan ang guro. March 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Juan Kapitulo 3 versikulo 16. Noong 1857, inanyayahan si David Livingstone upang tumanggap ng isang parangal at magsalita sa mga estudyante sa Cambridge University, sa England. Iniwan niya ang masaganang buhay sa Europa upang italaga ang sarili sa pangangaral ng ebanghelyo sa kontinente ng Africa. Habang nakatayo siya sa harap ng mga estudyante, isa lamang siyang payat at matangkad na lalaking dinapuan ng 31 beses na nakamamatay na African fever, at ang kanyang isang braso ay nakahimlay sa isang sakbat pagkatapos mapalaban sa isang leon. Sa buong England, ang hamak na lingkod na ito'y tinatanggap na isang bayani. Subalit ngayon, sa harapan ng mga nakikinig na mga mag-aaral ay binigkas niya ang mga pananalitang ito. Pinag-uusapan ng mga tao ang ginawa kong pagsasakripisyo na ginugol ko ang malaking bahagi ng aking buhay sa Africa. Matatawag ba iyang isang sakripisyo, na isa lamang maliit na bahagi ng pagbabayad sa malaking pagkakautang natin sa Diyos na hindi natin kailanman kayang bayaran? Isang sakripisyo ba itong maituturing, samantalang nagdudulot naman ng gantimpala, dahil sa mga nakapagpapalusog na gawain, tulad ng kamalayan ng paggawa ng mabuti, kapayapaan ng isip, maliwanag na pag-asa, sa mapalad na hinaharap. Ilayo nawa ang salita sa ganoong pananaw at sa ganoong pag-iisip. Hindi ako kailanman nagsakripisyo. Hindi natin ito dapat pag-usapan, kapag naaalala natin ang dakilang sakripisyong ginawa niya na nilisan ang trono ng kanyang ama sa kaitaasan upang ibigay ang kanyang sarili para sa atin. Nagpapaalala sa atin ang mga pananalitang tulad nito, na ang tunay na sakripisyong handog ay galing sa Kalbaryo. Lahat ng bagay na ating ibinigay para sa gawain ng Diyos ay tiyak na mas maliit kaysa ating tinanggap buhat sa kaloob ng krus. Gayunpaman, sa ating kalagayan, tinawagan tayong mag-alay ng isang sakripisyong handog sa Diyos. Nangangahulugan ito na kapag nagtatakda tayo ng porsyento ng ating regular na handog na ating ibibigay, dapat nating piliin ang 1% humahamon sa ating magtiwala sa pag-iingat at pagpapala ng Diyos. Isa ito sa mga dahilang nagpasya ang Diyos na ang ikapo ay 10% ng ating kita at nasa mga semasemba ang pagtatakda ng porsyento ng mga handog. Sinabi ni Ellen G. White, sa sistema ng pag-iikapo at paghahandog sa Biblia, ang halagang ibinibigay ng iba't ibang tao, syempre magkakaiba-iba ng malaki, dahil naaayon ito sa kinita. Counsels on Stewardship, pahina 73, isinulat din niya, gaano kalaki ang pananabik ng bawat tapat na katiwala na palakihin ang bahagi ng mga kaloob na ilalagay sa kabangyaman ng Panginoon. Counsels on Stewardship, pahina 200. Panawagan, palagi ninyong suriin ang inyong kita, at tanungin ninyo ang inyong sarili kung ang porsyentong inyong ibinabalik ay kumakatawan sa tunay na sakripisyo. Sa ganoon lamang kayo makatutugon ng may pasasalamat sa dakilang sakripisyong ginawa para sa inyo sa krus.